Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos, pero unahin na naman natin ang manalangin muna para gabayan ulit tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po akong nagpapasalamat dahil narito na naman kami para makinig, mag-aral at magbasa po ng iyong mga makapangyarihang salita. Ama sa langit mo po, muli mo po kaming turuan, gabayan, samahan, proteksyonan po para maging maayos yung aming pag-aaral. At buksan mo po yung aming puso at isipan para talagang maintindihan namin po ang iyong sasabihin ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan mo rin po ako, proteksyonan Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay maayos, tama, at nanggaling lang po sa iyong salita. Maraming salamat Lord dahil we believe na narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat pong muli Lord God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga pong muli sa ating lahat. At bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, unahin ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload po. Salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo dito sa Proverbs o Kawikaan chapter 16 po. Yung aking i-share sa inyo at dito po ang aking devotion sa verse 1 hanggang 3 po. So, ito po siya. Kawikaan chapter 16 verse 1. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. At verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Amen and Amen. No, napakaganda po ng sinasabi ng ating Diyos ngayong umagang ito. Ulitin ko lang yung verse 1, nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Marami tayong beses na nagpaplano. Kahit ngayon, sure ako na may mga plano tayo sa ating buhay. Kahit ako, may plano rin po ako, may mga iniisip ako. Ibig sabihin, may balak din po ako na gawin sa aking buhay. Maraming plano, maraming iniisip, maraming dapat ayusin, ano po. At alam ko kayo din, ganun din yung aking pamilya, mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya. I believe lahat ng tao may mga plano sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, siyempre sa kanilang trabaho o businesses, ano po. At sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa mga mananampalataya, ano po. Pero sabi dito, ang Diyos, no, o ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. May mga plano tayo na gusto natin, pero hindi nangyayari, ano po. Sinasabi kasi ng Diyos na hindi ito para sa atin. Hindi yun ang maganda. Siya nakakaalam ng maganda, maayos para sa atin. Pero kung minsan pinipilit natin yung ating kagustuhan doon sa ating plano na akala natin ito ang tama, ito ang mabuti, yan ang minsan na iniisip natin. Di tayo nagtatanong, ano,
Lord, tama ba yung aking gagawin? Tama po ba yung aking plano? Ito po ba ang makakabuti sa akin at sa aking pamilya? O sa aking business? O sa aking trabaho? O sa aking ministry? Ano po, lahat po yan dapat ay tinatanong natin sa Diyos. Dahil siya nakakaalam ng tama at mali at makakabuti sa atin. Kaya nga, panalangin natin dapat, hihingi rin tayo ng karunungan, kaalaman na kagaya ng hiningi ni Solomon nung tinanong siya ng Diyos sa kanyang panaginip kung ano yung gusto niya, humingi siya at yun ang hiningi niya. Pwede rin po tayong humingi sa ating Diyos ng kaalaman, karunungan, yung wisdom, knowledge, at yung understanding. At I believe na ibibigay yan talaga ng ating Diyos sa atin para alam natin yung ating mga gagawin, paplanuhin, mga balak sa ating buhay. At sigurado ko sasagutin tayo ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos na tama yung plano mo, maayos yan, makakabuti yan, edi go tayo. At syempre mananalangin pa rin tayo, Lord, samahan mo po ako sa plano kong ito. Gabayan mo po ako, proteksyonan mo po ako, Lord, para lalong magtagumpay ang aking planong ito. Diba po? Dapat lahat itinatanong natin sa ating Diyos. At verse 2, inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang makakahusga kung ano talaga ang ating motibo dun sa plano, dun sa balak natin. Ano po? Siya lang ang nakakaalam nun. May mga plano kasi na aminin man natin o hindi, may mga plano tayo na parang, alam nyo yun na may plano kasi na paghihiganti. Di ba po? May plano rin na para maipamukha ko to sa kanya, gagawin ko to. Ganyan. May mga hindi magandang plano. Hindi magandang balak. May mga planong ganyan, di ba po? Aminin man natin to o hindi. Meron naman talaga tayong plano na maayos, mabuti. Alam natin na makakabuti ito. Pero syempre ang Diyos ang mas nakakaalam kung ano yung mas makakabuti sa ating lahat, dahil alam natin na may plano ang ating Diyos. Napakarami niyang plano sa atin. Isa na yung Jeremiah 29:11, di ba po? Alam niyo po yan. Yan po ang balak ng Diyos sa atin. Yan po ang plano ng ating Diyos sa ating lahat. Pwede nating hingin yan. Pwede natin ipanalangin, Lord, yung plano mo po, pwede po bang matanggap ko na? Pwede po natin yan sabihin sa ating Diyos. Kaya kung maganda naman ang ating motibo sa ating mga plano, balak, sigurado ibibigay yan ng Diyos sa atin. Ano? At pangatlo, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at sabi dito, magtatagumpay ka. Diba? Napakaganda. Amen, di ba po? Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, plano, isipin, pangarap, balak, ipagkatiwala natin kay God. Pag-pray natin, Lord, ikaw nakakaalam ng lahat. Ito po ang plano ko. Ikaw na po ang bahala sa plano ko. Pero alam ko, Lord, may mas maganda kang plano. Tulungan mo po ako. Turuan, gabayan. Please, Lord, help me. Magsabi tayo, kausapin natin ng maayos ang ating Diyos. Sigurado, kagaya ng sabi ko kanina, sasagot ang Diyos. Sasabihin niya kung tama o hindi ang ating mga plano sa ating buhay. Kung talagang litong-lito tayo, ano ba talaga, anong gagawin ko? Eto ba? O yun ba? Lord, help me. Kumbaga, itanong natin ng maayos sa ating Diyos. Lord, tulungan mo po ako ha. Samahan mo po ako. Kasi naguguluhan po ako, nalilito po ako sa aking plano. Ano po ba yung dapat kong gawin? Or, ito po ang plano ko, Lord. Ito po yung gusto kong sanang mangyari at gawin, Lord. Pero, your will be done. Ikaw na po ang bahala. Pwede natin yan sabihin sa Diyos.
Basta laging nauuna yung panalangin. Huwag laging mauuna yung plano na sasabihin natin sa Diyos, ito kasi yung gusto ko eh. Gagawin ko na Lord ha, bahala na po. Hindi pwede. Dapat Lord, may plano po ako. I pray na tulungan mo po ako, samahan, gabayan, proteksyonan. Maayos po ba ito? Maganda po ba ito? Makakabuti po ba ito sa akin, Lord? Yan ang dapat sinasabi natin. Then plano lang, isipin din natin mabuti lagi, no? Kung talagang maayos. At hindi lang yung pang sarili natin, kundi yung siyempre kasama ng pamilya, ng mga mahal sa buhay, yung plano natin. At siyempre, higit sa lahat, yung alam natin na magugustuhan ito ng Diyos yung ating plano. Na matutuwa ang ating Diyos dun sa ating magiging plano. Yun lagi ang iisipin natin. Huwag yung pang sarili lang. Panalangin, sabihin, kausapin ng Diyos, sigurado ko, papakinggan tayo ng Diyos. At sigurado ko rin, na sasagutin ng Diyos yung ating panalangin. Dahil ang Diyos ay napakabuti, mapagmahal. Talagang sabihin natin na anuman yung ating kasalanan, nagawang mali noon, kung hihingi tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo. Bibigyan ulit tayo ng chance. Kasi ang Diyos ay God of second chance. No? Hindi lang nga minsan second eh. Minsan third pa, fourth pa, fifth pa. Diba? Kasi nga gusto niyang maging maayos ang buhay natin. Gusto niya lapit tayo ng lapit sa Kanya para humingi ng tulong, ng gabay, ng protection. Ayaw niya yung sarili lang natin yung sinusunod natin. Gusto niya, uunahin natin siyang tanungin. Uunahin natin siyang lapitan. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Na dapat nating gawin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng buhay natin na talagang kailangan natin, di ba? Ng pagpaplano, nagpapasya tayo, tumutulong tayo. Laging una yung prayer talaga. Unahin natin ang Diyos na lumapit sa Kanya. At sabi nga dito, magtatagumpay tayo. Kung yan ang gagawin natin, uunahin ng Diyos, itatanong sa Diyos, ilalapit sa Diyos, hihingi ng tulong sa Diyos. Sasagutin niya tayo. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, dito sa Kawikaan o Proverbs, chapter 16, verse 1 and 3. I pray and I believe na marami tayong natutunan. Dahil ito ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Para hindi tayo magkamali, para hindi pumalpak, para hindi tayo masaktan. Yan ang plano kasi ng Diyos sa atin. Maging maayos ang lahat. Maging maayos yung relationship natin sa Kanya. Maging maayos yung buhay natin, pamilya natin. Maging maayos tayo. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Salamat sa ating Diyos. Salamat. Tinuruan na naman niya tayo. Sinabihan, kinausap na naman niya tayo. I pray mga kapatid, na ang lahat ng salita ng Diyos ay hindi lang natin pinapakinggan. Dapat binabalik-balikan natin ito. Sinasabuhay at ginagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yan ang dapat na ginagawa natin sa salita ng ating Diyos. Mga kapatid, muli tayo mananalangin. Muli niyo po ako samahan. Lapit ka. Lapit tayo sa Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, tunay na napakabuti mo sa amin. Totoong mahal mo po kami. Dahil everyday, kinakausap mo po kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat. Napakabuti mo po sa amin. Maraming salamat sa tinuturo mo na naman po sa amin, Lord God. Na kung magpaplano kami, kung magpapasya kami sa aming buhay, Lord, ito'y tatanungin namin sa iyo. Ilalapit namin sa iyo, hihingi namin ito ng
ng gabay, ng protection, Lord, upang magtagumpay kami. At lalong-lalo na tinuturo mo po sa amin ngayong umagang ito na kami po ay magtiwala lang sa iyo. Dahil alam ko po na hindi mo kami pababayaan, hindi mo po kami iiwanan dahil yan po ang iyong pangako. Sa mga taong nagtitiwala sa iyo, naniniwala, sumasampalataya, nagmamahal at naglilingkod sa iyo, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po. Dahil I believe ang plano namin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming business, sa aming trabaho, sa aming ministry, alam ko po na hindi mo kami pababayaan at ito po'y magtatagumpay. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray na sa lahat po na nagtatanong, lumalapit, nagtitiwala sa iyo, I pray na sila po ay tugunin mo rin. In Jesus' name. Dahil kami umaasa sa iyo, Lord, nagtitiwala at sumasampalataya ng buong puso at kaluluwa. Nagpapasalamat din po ako sa katagumpayan ng aming gawain ito, O Diyos, dahil kasama ka namin. Nagpapasalamat din po ako dahil I believe na bibigyan mo na naman po kami ng biyaya at mayroon na namang magandang mangyayari sa aming buhay ngayong araw na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you again, Lord God, for all the blessings, guidance, and protection sa bawat tao. Magtatagumpay kami, magiging maayos, masaya, masagana, payapa ang aming mga buhay. Dahil nasa sa amin ka, dahil kasama ka namin, saan man kami magpunta. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos dahil I believe, mga kapatid, nadinig ng Diyos ang ating panalangin. At tanggapin nyo ang inyong mga panalangin ay pagkakaloob na sa inyo, sa ating lahat ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.